Hala, Diyos ko po, gustong ipatumba Duterte, baste, binasag, plano, PBBM, tamba, gustong ibagsak Davao. Naku, lumalala na tong problema na to, no? Siyempre, etong balitang ito ay nagbula kay Pinoy News TV at ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Pinoy News TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inilalabas. At syempre ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa videong ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinoy News TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Tila pinaluluhod. Ha? Siyempre doon, alam nyo naman kung bagat sa ano, may kanya-kanyang kingdom yan, may kanya-kanyang kaharian. 'Di ba? Ang Duterte, Davao, lahat naman po yan alam. At yan po ang pinupuntirya ngayon. At merong 2 batalyon bagong dating doon. Oh, so matindi po ang nangyayari ngayong mga panahon ngayon. So medyo, kung ako sa inyo, maghanda-handa lang po tayo dahil kitang-kita nyo naman siguro, 'di ba? Kung ano po ang nangyayari sa paligid. Makiramdam, maging mapagmatsyag, at mag-iingat po sa mga budol-budol na mapang-abuso sa bayang ito. Ng Police Regional Office 11 na may paparting umano na malaking operasyon sa Davao City kaya idineploy ang 2 batalyon ng Special Action Force o SAF. Ayon sa 2 batalyon, tingnan ninyo ha. Nadidinig po ba? Dinig yung aking aking balita? Naku ha, 2 batalyon, ibig sabihin, may posibilidad ba na kontrolin na ang Davao? Nakakaanong balita yan, di ba? Kumbaga parang nakakapanik, di ba? Lalong-lalo na kung ikaw'y taga Davao. Dahil alam natin na yung kritiko ng administrasyon ngayon is dyan nanggagaling sa Davao. Ang ibig kong sabihin dyan nanggagaling. Ang hindi dapat nila maging kritiko ay naging kritiko nila ng administrasyon ngayon. So eto ba ay para mapigilan ng mga Duterte o tanggalan ng suporta ang mga Duterte dyan sa Davao? Ito ay mga katanungan lang na namumuo sa ating isip. 'Di ba? Kasi bakit nag-deploy ng 2 batalyon dyan? Para saan? At parang nirelieve yung mga kapulisan dyan na talagang alam natin na solid kay FPRRD sa mga Duterte. No? Oh, 2 batalyon at meron daw di umanong pinaghahandaan diyan. Yung mga events daw di umano. Maraming salamat po Aurea Haway sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na to. Thank you Aurea Haway. Police Regional Office 11 o Pro 11, regular deployment lamang ang pagdating ng Special Forces sa lungsod. Oh, ito sabi ha, regular deployment lang ang pagdating nitong SAF. 2 batalyon na SAF. Regular deployment lang. Mamaya explain natin isa-isa. Galing din sila sa Maynila dahil doon ang kanilang national headquarters. Wala rin naman itong kinalaman sa pag-aresto kay religious group leader Apollo. Nako, yun daw. Wala daw to kinalaman. Ha? Sa pag-aresto. Tandaan ninyo, walang... So wala kinalaman, parang ibig sabihin, nandudoon lang sila. Nandudoon lang yung 2 batalyon na yun. Parang ewan-ewan lang kung ano yung gagawin nila doon. Kinalaman sa mga Duterte, walang kinalaman daw kasi kay pag-aresto kay Pastor Kibuloy, walang kinalaman about Davao. Yan po ang kanilang sinasabi. Kibuloy o pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaugnay sa Arrest Warrant International. Wala ding koneksyon sa ICC na aarestuhin. Laging sinasabi ni Trillanes sa arestuhin ng ICC si Tatay Digong. Criminal Court. So para saan? Bakit sila nandoon? Bakit nag-deploy ng 2 batalyon doon? Anong gagawin nila doon kung labas naman sila kay Kibuloy, labas naman sila sa mga Duterte, 'di ba? Para saan? Kasi nakakapagtaka eh. 'Di ba? Bakit ka magdidip samantala ba yung mga pulis naman doon? Anong ginagawa nila doon? Parang balikatan exercises. Para sa Amerika at sa Pilipinas, no? Parang taga Maynila tapos Davao naman, parang magkokolabo, parang gano'n. O ICC, kaugnay sa War on Illegal Drugs. Ang SAF ay katuwang ng Pro 11 para sa seguridad sa mga malalaking event sa rehiyon at hindi law enforcement. Ayun, hindi law, tandaan nyo ha, hindi law enforcement para lang sa mga gagawing malalaking event sa Davao. Hindi rin against Kibuloy, hindi rin sa paghuhuli kay Pastor Kibuloy, hindi rin sa paghuhuli kay PRRD. Ganyan po ang kanilang sinasabi. Teka muna. For security lang sa mga malalaking event.
no? Yung 2 batalyon na yun lang ang gagawin nila. parang ano, no, Coach Oli? Parang di nga. Ayan. Okay, eto tingnan nyo. Bakit Davao? Ayun. Na ang Davao ay ang isa sa mga syudad na napakapayapa sa buong mundo. Yes. Ha? Meron before pa yan, before pa magkaroon ng bago pa maging presidente si Tatay Digong, na i-post ko po to sa Facebook, isa po sa mapayapang lugar. Hahanapin ko po yun, hahalongkatin ko. Kasi naaalala ko, before 2016 pa supporter na ako ni PRRD. Gusto ko na po siya, mayor pa yan. At nagkaroon ng award ng Davao. At pinost ko sa Facebook ko, sabi ko, sana ganito lahat. Isa sa pinakamapayapa na syudad sa buong mundo. Tapos diyan sila magpapadala ng mga ganyan. Okay? Hindi po natin hinuhusgahan ang mga pulis. Naniniwala tayo na ang mga pulis, karamihan sa kanila, kung merong mang palpak, karamihan dyan ay matitino. Marami po tayong kaibigang pulis at alam natin matitino po sila. Tsaka kalimitan naman yan is ginagawa lang nila ang trabaho nila. Ganyan ang gawain ng mga pulis eh. Kahit ayaw nila is hindi sila makakatanggi. By orders talaga. 'Di ba? Pero syempre, alam naman natin ang Davao, simulat sa pool nga sinasabi ni Coach Oli, is napakamapayapang lugar. 'Di ba? Napatahimik ng mga Duterte yan, walang gulong nangyayari. Kahit mga taong labas wala dyan, hindi makaporma eh. Kahit yung mga adok-adok o nanggugulo dyan, hindi makaporma. Napakaraming lugar dito sa Pilipinas na talagang napakagugulo. Bakit nga naman Davao ang pinili? Na alam naman natin o alam nila na tahimik na lugar at kontrolado ng mga Duterte. Ang ibig kong sabihin kontrolado, hindi yung ginagamitan nila ng kapangyarihan, yung parang binabaka masyado yung mga, hindi ganon. Ibig kong sabihin kontrolado is napakatahimik ng lugar na yan. Napakatino ng lugar na yan. Di ba? Napakaganda nga ng lugar na yan eh. Disiplinado. Di ba? Lahat ng tao, wala kang pwedeng bantayan dyan eh. Di ba? At saka may mga nagbabantay talaga dyan. Bakit magde-deploy ka ng ganong karami? Kung ang gagwardyahan lang naman nila is yung mga event na mga mangyayari dyan. So, ang ibig bang sabihin, hindi kontrolado ng mga nandiyadyaan, yung mga LGU, yung mga namumuno dyan, yung mga mangyayaring event dyan sa Davao, na parang ina-underestimate na laging magkakagulo sa Davao? Siguro hindi naman. O baka naman merong alam nila na magkakaroon ng gulo. Diba? Kasi nakakapagtaka isang tahimik na lugar samantalang napakaraming lugar na magugulo. Bakit dito nila tinutukan? Okay? Kaya lang yan sumusunod lang sa utos. Yan sinasabi ko. Sumusunod at syempre kung anong sasabihin sa itaas, yun ang gagawin. Pag sinabing punta kayo doon, punta kayo doon. Ganun kasimple yan. Ganun po ang uniform men. Okay? So hindi mga pulis ang sinisisi ko dito. Ang tinitingnan nating angulo rito, eto ba ay isa na namang coincidence. Kasi ang daming coincidence, ang daming nagkataon lang ngayong administrasyon na ito. Freedom Park, nagkataon na i-rehabilitate considering may rally dapat. Freedom Park, pinaradahan ng mga basura, ng mga truck, ng etc. May rally dapat. Naiintindihan nyo na? Isang pastor kinasuhan. Bakit? Hinayaan niyang magikan sa masa si PRRD. Nagkataon na naman. Binuksan ang mga kaso. Mga politikong wala namang kaso, nagkaroon ng kaso o hinalukay ang kaso. Nasuspinding mga politiko. Tingnan nyo, napakadaming pagkakataon. And here we are again. Nagkataon na naman ba na magkakaroon daw ng mga events dyan sa Davao kaya kailangan magpadala dyan ng 2 batalyon. Kasi yan yan yung gaya niyan, yung mga ganyang iniisip, di ba? Hindi mawawala yung hindi magandang pag-iisip sa ganyang nangyayari. Na ang ibig sabihin, kinokontrol na ba tayo? Kaya nga sinasabi nung iba, silent martial law na ba? Bawal na bang magsalita? Kasi malakas na ang pakiramdam ng mga tao ngayon, hindi katulad ng dati. Kapag ikay merong ikinilos na katakataka, 'di ba? Is nauusisa na ng karamihan 'yan.
Di ba napapag-aralan na nila yan? Kaya naiisip nila, pinipigilan ba ang mga Duterte na ganito magsalita? Pinipigilan ba yung rally na gagawin nila? 'Di ba? Bakit bawal na magsalita? Tinatanggalan na ba tayo ng demokrasya? Unti-unti nang nagiging ganoon ang isip ng mga mamamayan. Dahil sa ganitong pangyayari, bakit hindi na lang natin sila pabayaang magsalita o sabihin kung ano yung gustong sabihin nila? 'Di ba? Ipahatid nila yung nararamdaman nila. 'Di ba? Iparating nila. Mas maganda nga yun eh. Para mas nagkakalinawan. Ngayon, kung may binabanatan sila sa mga sinasabi nila, like sa rally, so may sinasabing hindi maganda sa administrasyon, siguro mas maganda kung magsasalita din ang administrasyon at magpapaliwanag about doon sa sinasabi laban sa administrasyon. Diba? Ganun na lang dapat eh. Hindi na yung pipigilan. Kasi ang papasok sa mga tao is naaalarma, parang silent martial law, tinatanggalan na ba ng demokrasya? 'Di ba? Ang pangit nun eh. Para tuloy naiisip nila, ano ba to? Parang nagiging Hitler na ba? Parang ganun. Kaya kung gusto mong maging mabango ang pangalan mo, dapat hindi masira ang imahe mo sa mga tao at dahan-dahan lang sa pagkakaroon ng desisyon o gagawin mong desisyon. Kasi sa ngayon, gagawa ka ng desisyon na bara-bara, ipapakita mo na dapat kang katakutan ganito. Paano pag natapos ang termino at magkaroon ng bagong eleksyon? Imbis na kunin mo ang tiwala ng tao, makuha mo sila ng buong buo, is hindi mo makukuha kasi may mga pangyayaring ganito na hindi naman dapat mangyari. Kaya nga sinasabi ko, hindi Duterte at mga Marcos ang magkaaway. Hindi sila magkaaway at hindi dapat sila nag-aaway o nagtatalo ng ganito. Dahil ang tunay na kalaban nila ay nasa paligid lang nila. Baka nga ngayon, pakapi-kapi na lang yung patawa-tawa, payosi-yosi. Diba? Tignan nyo sila, nagkakagulo na. Tayo, chill lang tayo dito sa Gedli. Hayaan nyo sila. Parang ganun ang nangyayari. Maraming salamat, Tita Liza. Sabi niya, sila ang mga professional liars. Alam kasi nila, balwarte ng mga Duterte ang Davao, kaya bantay sa lakay sila ganun. Ayan. Thank you, Tita Liza. Tingnan nyo yung mga pagkakataon, ha? Ay? Bakit Davao? At hindi naman kasi first time, eh. Kung first time to, tingnan nyo. Ang daming nasuspindi o nirelieve ng mga pulis sa Davao. Yung paisa. Dahil daw dun sa drug war, nagkataon na naman. Tapos may BASAF, 2 batalyon, nagkataon na naman. Kaya nga, kung hindi nyo napanood yung interview namin kagabi sa SMNI kay Professor Tikia, Malu Tikia, ang sabi niya, paluluhurin ang Davao. Sa madaling salita, pinaganda lang niya paluluhurin. Pero in short, ang aking pagkakaunawa sa paluluhurin, pababagsakin ang Davao. Bakit? Ito ang teritoryo eh. Pahihinain ng Davao, pababagsakin ng Davao para ang kontrol. Kasi alam na alam natin, malakas ang Duterte sa Davao. At saka alam natin na maraming kapanig ang mga Duterte dyan. Mula sa kapulisan sa mga nandiyan. Hindi sila basta-basta pwedeng magalaw. Depende na lang kung iuutos yun o papalitan yung mga tao na sumusuporta sa Duterte. Diba? Ganun ang mangyayari. Kapag pinilay mo na yan, wala na. 'Di ba? Wala namang magagawa yung mga marirelieve. 'Di ba? Dahil susunod sila sa utos. Puwera na lang kapag nagkaroon na naman ng malaking gulo na ganyan. 'Di ba? Like na madali nang mahuli yung mga Duterte diyan, madali nang pasukin. Sa tingin ba natin ng mga taong bayan ay ganun lang kadali na ibibigay ang kanilang sinusuportahan o ganun sila kadaling bumigay? 'Di ba? Siyempre po, protektahan nila unang-una yung lugar nila at namumuno sa lugar nila kung sino yung gustong-gusto nila. 'Di ba? Yung mga taong bayan maaaring mag-aklas laban diyan. 'Di ba? Mauulit na naman ba 'to? At yung mga na-relieve na yon, siyempre, hindi natin masasabi baka biglang sumuporta pa rin yung mga yan. Kahit wala sila diyan. 'Di ba? Pwede nilang gawin 'yon. Kung sakasakaling yung sinusuportahan nila ay malalagay sa alanganin. Mahal ng tao
ang mga Duterte sa Davao. Hindi lang naman sa Davao, sa buong Pilipinas. Pero lalong-lalo na sa Davao. Kaya nga sana, yung away politika, kayong mga politiko, ilayo nyo yung inyong personal agenda or yung inyong political dreams. Ilayo nyo dyan sa mga mamamayan ng Davao. Kasi sila ay mapayapang namubuhay. Matagal na silang maayos. Inayos na po sila ng Duterte. Wala na po kayong kailangang ayusin dyan. Alam nyo yung effort na ginagawa ninyo dyan sa Davao? Kung dinala nyo sa mga magugulong syudad, meron pa kayong pakinabang. Ulitin ko, hindi pulis dito ang sinisisi natin ha. Sumusunod lang ang pulis at yun po ay tama. Yun po ay dapat. Okay? Pero kung ilalagay nyo yung mga ito doon sa mga matataas ang krimen. Yes, tama. Doon sa mga maraming adik. Doon sa magugulong lugar. Tama. Doon sa nakakatakot maglakad ng gabi. Tama. Nakakatulong pa ang administrasyong ito. At saka mas malaki ang maitutulong nila pag doon sila nilagay. Mas maraming nangangailangan ng ganyang tulong ng mga lugar na gusto ng katahimikan na dapat doon nila tinututukan. Hindi yung lugar na alam nilang tahimik na at kontrolado. Ilalagay mo sa Davao na yung Davao ay ang payap, pambihira naman. Nakakainggit na nga ang Davao. Dadagdagan nyo pa ng pulis. Ako nga dayo naglalakad ng Davao, hindi ako takot eh. Sa ibang lugar maglakad ka ng dayo, takot ka na eh. Sa Davao hindi. Oo. Pambihira, payapa na. Ano pa gusto ninyong gawin dyan? Hindi po kayo, eto ha. Kahit doon sa mga bashers natin, kahit kayo ay pula at dilaw, siguro naman nauunawaan nyo. Hindi na po nakakatulong eh. Yeah. Yung ginagawa nyo dyan, hindi nakakatulong sa bayan. Sayang yung pinapadala nyong pulis doon. Pwedeng pakinabangan sa sa mga syudad na talaga namang talamak. Tama. Ang droga. Sayang po eh. Kasi katulad yan, parang ganyan, parang mayroong kang planong pigilan dyan. Kung alam mo naman kontrolado yung lugar, hindi na parang mag-abala ka pang magpadala ng ganyan. 'Di ba? Bakit pinag-iinitan natin ng Davao? Sabi ko, alisin ninyo yung inyong away politika. Nadadama yung mga tao dyan. Sarap-sarap ng buhay ng mga taga Davao eh. Parang ang hindi sila nasa Pilipinas eh. Ang payapa nila dyan. Nagkataon na naman. Bakit? Kasi papasok na ang July. Huwag tayo maglokohan. Alam nyo kung ano meron sa July. Diba? Coach Oli, hindi manggagaling sa akin kung ano meron sa July. Ha? Pero kayo ba? Kaya kayo nagpadala dyan. Just in case, totoo yung chismis na July, naka-ready kayo? Kaya relieve na yung mga pulis na alam ninyong talagang loyal sa Davao. Ito ba ay paghahanda ninyo? Nagtatanong lamang. Dahil kayo ay napapraning kung ano man meron sa July. In July kasi. Ano bang meron sa July? Sabi ni Trillanes eh. Basta anong meron sa July? Di July. yun lang ang sasabihin ko. May ICC daw. Nahuhuli kay Tatay Digo. At meron pang iba. Hindi ko na masabi yung iba. In July Kayong nasa comment section, ilagay nyo na lang kung alam nyo. At kung kayo'y manunod. Kasi yung ICC na yan, hindi na pinigilan na ng Pangulo. Pero pag nagkataon na meron ng ganyan, ang ibig sabihin yan, bagong desisyon, talagang parang nangyayari is away-away na talaga yan. Malabo nang magkasundo-sundo yan kapag gano'n ang nangyari. Kung pasukin ng ICC to is mapayagan sila. Kaya pinalitan yung mga ni-relieve para mas madaling dekwat si FPRRD doon, yung mga sangkot sa killings na yan, doon sa drug war. Kasi nga naman, kapag puro supporter ni Tatay Digong yun nandun, mahihirapan silang pumasok. Baka sa airport pa lang, gumugulong na sila ron. Nanonood ng replay, lagay nyo na lang din sa comment section. Ayun, natating natong haya ng video na nagbula kay Pinoy News TV at syempre yung boses na yun na nagbula kay Coach Oli. Ayan yung Davao. Nako! Ano ba yan? Ano ba ang nangyayari sa mundo natin ngayon? Kaya mga katunay, ang masasabi nyo tungkol dito, comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.